Lord. I give the highest praise, glory, honor, and thanksgiving to our loving Savior, Jesus Christ. And I give double honor and respect po to our beloved parents in the Lord. And we remember and always cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. And greetings din po to the beloved Almeda family, to the beloved preachers, beloved workers, beloved brethren. Isang mapagpalang gabi na po sa ating lahat. Ang pinasasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ginundoang pagkakataong po ito na makapagpasalamat sa kanyang kabutihan sa aming buhay. Sariwain ko lamang po mga minamahal kung paano po kami nakakilala sa ating banal na gawain sa pamamagitan po ng TV program po yan mga minamahal. In searching po ang aking beloved grandparents ng kapayapaan sa kanilang buhay sapagkat po nandiyan ang kaliwat ka ng pag-aaway po na halos araw at gabi, lagi po silang nagtatalo. Ngunit na makakilala po yan sa ating banal na gawain. Instant po talaga na nandiyan po ang kapayapaang hinahanap nila. Hallelujah. Anhin ko rin, sariwain ko lamang din po mga minamahal. Year 1993 po na magkaroon po ng isang paalala po sa aking beloved grandparents po that time. Pinagbubuntis po ako ng aking beloved mama. Without knowing po na overdue na po pala niya sa akin. Isang araw po mga minamahal, na habang naglalaba po siya, nakaramdam daw po siya na matinding pananakit ng ulo. Pasintabi rin po sa mga kumakain na sinundan po yan ng matinding pagsusuka. Agad naman din po siyang naidala sa malapit na hospital at inasikaso rin po yan mga minamahal ng doctors na napag-alaman po nila na ang case po ng aking beloved mama ay eclampsia nga daw po. Ang eclampsia po mga minamahal, isa po yan, ang isang symptoms po niya ay sobrang pagtaas po ng dugo, high blood pressure po, or meron din pong organ dysfunction. Ang minamahal nung mga sandali na yon, doon po nga napag-aalaman na 10 months na po pala akong pinagbubuntis ng aking beloved mama, na nagiging laso na nga po ako sa kanya, nakadumi na rin po ako sa loob ng kanyang sinapupunan. Napag-isip po ng mga doktor na kailangan na po akong ilabas dahil hindi po kaya mag-normal ng aking beloved mama. Ang sabi po nila, sige po, via cesarean section na po. Noong mga panahon na yan, mga minamahal, agad-agad naman din po ako nailabas, ngunit kailangan po akong i-monitor dahil nakakain na nga po ako ng aking dumi at lagpas-lagpas na nga po ako sa due date. Habang tinatahi po yung surgery po ng aking beloved mama, nakaramdam daw po yan na matinding pananakit palalo ng kanyang ulo. Mga minamahal, dahil po sa sobrang taas ng kanyang dugo, unti-unti daw po yan nagputukan yung mga ugat sa kanyang mga mata. Maging po sa kanyang braso na isa po sa may malaking ugat po, nagpigtasan din po yan. Mga minamahal, nung napigtas po yan, sabi niya na walang daw po siya ng paningin. Instant po talaga nabulag ang aking beloved mama. Sabi ng doktor, wala na nga pong pag-asa pa dahil lahat po ng ugat, wala na po na pumutok na. After po ng mga minamahal, ilang sandali lang po nabawian po ng buhay ang aking beloved mama. Hindi po yan matanggap ng aking lola sapagkat nag-iisa lamang pong anak na babae. Lumuhod po yan sa gitna ng hospital. Hindi po niya inintindi, hindi inalintana yung mga taong nakatingin. Talagang nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ibalik ang buhay ng aking beloved mama. Yung beloved lolo ko po, hindi po niya matanggap. Dinala na po sa morgue yung katawan o labi po ng aking beloved mama. Ilang oras po yan bago po niya yan pinuntahan. Lumipas na po ang mga sandali bago niya lang po napagdesisyonan na puntahan po. May nakabalot na pong white blanket po sa aking beloved mama. Umiiyak na po siya. Nung tinanggal niya po yan, tumumbot po sa kanya yun. Namumutla na pong katawan ng aking beloved mama. Nangingitim na po yung kanyang labi, pati mga kuko. Sabi niya, hindi po niya matanggap. Pinatong niya po yung kamay niya sa ulo ng aking beloved mama, na nalangin po yan. Sapagkat prior to that po, mga minamahal, talaga pong hindi na po nakakadalo, may pagkukulang na po ang aking beloved lolo. Nanalangin po siya, humarap po siya sa wall habang nakahawak po sa ulo ng aking beloved mama. Ang sambit po niya, mahal na Panginoong Hesus, ibalik mo lang ang buhay ng aking anak ko, ako'y muling maglilingkod sa iyo. Mga minamahal, duminat ang mata ng aking beloved mama. Glory to God. Hallelujah. Gumalaw po siya.
sabi niya sa amin that time, para daw po siya nanggaling sa malayong lugar. Naghanap din po siya agad ng tubig dahil uhaw na uhaw daw po siya. Meron din pong staff ng hospital na lumapit. Sabi niya, anong nangyayari? Hanggang sa yung mga tao nagsalita po sila, nagkakagulo na sila, nagsisigawan sila. Sabi nila, nabuhay ang patay, nabuhay ang patay. Amen. Hallelujah. Agad po nila yan din nila sa emergency room mga kayong beloved mama. Pinagkakaguluhan po yan sapagkat hindi po nila alam kung bakit po nabuhay ang aking beloved mama. Lumapit po ang isang doktor. Sinek po si mama. Naglabas po pa siya na parang pen na may flashlight po. Bali, tinutok niya po yan sa mga mata ng aking beloved mama. Nagtataka po siya kasi noong mga panahon na po yun, sinusundan daw po ng aking beloved mama yung bawat stroke po ng doctor na yan. Sabi po ng doktor, teka, bakit? Parang sinusundan mo, nakakakita ka ba? Ang sagot po ng aking beloved mama, opo, nakakakita po ako. Praise the Lord. Sabi ng doktor, paano nangyari yun? Eh, diba, bulag ka, nagpigtasan yung mga ugat mo sa mata. Sinuri po nila yan. Hallelujah. Talagang pinagtugtong po pala ng ating dakilang glory Diyos. to God. Ang bawat lahat na ugat na nagpigtasan sa mata ng aking beloved mama. Pagkalipos po ng ilang oras, ang sabi po ng doktor, wala pa pong name yung bata, wala pa daw po akong pangalan. Dinala po nila ako sa beloved mama ko pa, beloved grandparents ko. Anong ipapangalan natin sa bata? Ang sagot po ni mama, miracle na lang po. Ang sagot po ng doktor, tama, miracle na lang. Sapagkat isang malaking himala nangyari sa inyong buhay. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat kung hindi kami nakasumpong sa ating tunay na gawain, baka marahil hindi ko na po nakaranasan na magkaroon ng isang ina. Nagpapasalamat po ako dahil ang sabi po nila dahil 10 months nga daw po akong dinala ng aking beloved mama, maaari pong may complications po sa akin. Ngunit purihin ang ating dakilang Diyos, kahit isa po wala. Nandito po ako sa inyong harapan. Nakatayon, malusog po. Pinasasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa akin, sa amin po ng aking mahal na pamilya, sa papunta po dito sa ating banal na gawain. Last year po, habang nagmamaneho po ako, driving po ng motorcycle, angkas ko po yung aking beloved son. Sabi ko sa kanya, anak, careful lang tayo kasi it was raining po that time, madulas po ang daan. Sa Marilao po kasi medyo, ang daan po dito ay luwak-luwak po talaga. Dahil mabagal lang po ako, meron pong L300 sa harapan ko. Mag-overtake po sana ako at meron pong motorcycle din po sa right side ko. Nung mag-overtake na po ako sa left lane, bigla pong may sumingit na motor. Sabi ko, ay sige, paunahin ko siya. Mga minamahal talaga, niligtas po kami ng mahal na Panginoon. Pagbalik po niya sa lane namin, natumba po yan, dinamay niya po yung isang motorcycle na nag-overtake din po sa right side ko. Sabi ko, hallelujah. Pinag-ingatan po pala kami ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Marahil kung hindi po ako nagbagalo, hindi ko po inisip na wag na po mag-overtake. Malamang ako po, kami po ng anak ko yun napahamak. Talaga nandiyan po ang pag-iingat sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinasasalamatan ko rin po dahil talaga pong alam po ng mahal na Panginoon ang desire ng ating mga puso. Ng mga panahon po yan, talagang motorcycle lang po ang gamit namin. Sabi ko sa mahal na Panginoon, praying po na magkaroon po kami ng sasakyan na magagamit dahil marami nga po kami. Talaga po ang mahal na Panginoon, pinoprovide niya po ang pangangailangan natin sa pamamagitan din po ng tapat na pagbibigay. Last May po talagang binigyan niya po kami ng brand new car po, saganang sa amin. Hindi po namin alam kung saan po namin kukunin ang pambayad niyan. Ngunit ang mahal na Panginoon po, tapat po siya sa atin. Salamat po sa ating dakilang Diyos na muli na rin niyo po akong ginamit bilang isang maawit sa kanyang banal na ubasan, hindi man po karapat-dapat at isang maraming basahan lamang. Salamat po sa kanya, sa lahat ng mga pagpapala niya po sa amin, sa material, pisikal, higit sa lahat sa espiritual, at ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang.